Isang isla na isinumpa. Ating alamin. Sa bansang Kenya, merong isang lugar na napapaligiran ng malawak na sapa. Ito ay ang Lake Victoria. Hindi kayo maniniwala sa mga nangyayari sa lugar na ito. Ibang-iba o talagang kakaiba ang kanilang tradisyon o kalakaran sa negosyo. Ang Kenya nga pala ay napapaligiran ng South Sudan, Uganda, Tanzania, Somalia at Ethiopia. Subalit, sa pagitan ng bawat bansa o sa gitna nila ay may isang malaking sapa na kung tawagin ay Lake Victoria. At sa loob naman ng Lake Victoria ay may naglalakihan din naman ng mga isla. At ang ilan sa mga ito ay nasasakop ng Kenya. At ang islang ito ay binansagang The Cursed Island. Sa islang ito, ang mga lalaking Kenyas ay mayroong 6 o 5 asawa. Kung iisipin mo, masasabi mong napakaswerte ng mga Kenyans sa pagkakaroon ng 6 na asawa. Pero hindi lang yan, dahil nasa loob sila ng malawak na sapa. Karamihan sa mga lalaki dito o halos lahat ay mangingisda. Oo, mangingisda sa laot at mangingisda sa tabi. Dahil ang mga nahuli nilang isda ay ibibinta nila sa mga babaeng naghihintay sa tabi. Para masiguro ng mga babae na sa kanila mapupunta ang isda, ay gumagawa sila ng paraan upang mapasaya ang mga ito. Pumapasok sila sa kasunduan na tinatawag na Jaboya System, na kung saan ang mga babae ay obligadong makipagtalik sa mangingisda. At hindi lang yan, kapag nakuha na ng babae ang isda, ay kailangan niya rin humanap ng masasakyan para makapunta sa palengke. Dahil sa bihira lamang ang sasakyan sa lugar na ito, ay kailangan mong dumiskarte para hindi mabulok ang isda mong ibibenta. Kaya naman, nakikipagkasundo sila sa driver na bigyan sila ng slot kapalit ng pakikipagtalik. Pero hindi pa dyan nagtatapos, dahil pagkatapos sa fisherman at driver, pagdating sa palengke ay meron na naman siyang kakamustahin. Walang iba kundi si Manong Bendor ng isda. Kaya naman, sa maghapon ay siguradong solve si Mister, si kumpare at si kumare. Kasi isipin mo na lang, kumita ka na, sumaya ka pa. Sana all. Pero kung iisipin mong mabuti, bawat lalaki may 5 o 6 na asawa. Tapos yung mga babaeng sumasalubong sa mga isda, may asawa. Kung sa ganitong lugar ka nabubuhay, sasaya ka ba? Siyempre, wala namang nagsisi sa una. Dahil sa paulit-ulit na pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki ng mga babae sa loob ng maraming taon, ay dito na pumasok ang tinatawag nilang sumpa. Ang dating masayang tahanan ng mga matitipunong mangingisda, mga driver, mga bendor, pati na rin ng mga babae na lalampasigan ay unti-unting nawawala. Ayon sa datos noong 1997 ay mayroong 6,000 populasyon ng nasabing isla. Ngunit bumaba ito sa 2,400 noong 2014. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkamatay ay marami ang naulila at mas nahirapan sa buhay. Kaya naman ang ibang asawa ng namatay na mga isda ay nagpatuloy sa pagkabit sa Jaboya System upang maiahon sa gutom ang kanilang mga naiwang mga anak. Ang iba namang mga kabataan na wala ng parehong magulang dahil sa kahirapan ay maaga o napilitang pumasok sa sistemang ito. Kaya paulit-ulit lang ang pangyayari at ayon sa datos, umabot ng 70% ng populasyon ay positibo sa sakit. Ang ibang mga taga-isla ay pumunta sa syudad upang magpagamot pero di pa rin nila natakasan ng sumpa dahil ang iba pagkalipas ng ilang araw ay tuluyan ng namatay sa ospital. Ayon sa WHO o World Health Organization, ay mayroong 39 milyon to 51 milyon sa buong mundo ang nabubuhay na daladala ang sakit na ito at tumaabot ng 25.6 milyon ang naitala sa African region. Ang namatay sa sakit noong 2022 ay umabot ng 630,000 at ang mga nahawa sa parehong taon ay tinatayang nasa 1.7 milyon. Walang tiyak na gamot sa sakit na ito. Kaya naman, itinuturing ito na isang sumpa sa bansang Kenya. Dahil na rin sa kahirapan at dala na rin ng maling kultura, marami ang namatay.
at marami pang mamamatay. At dito naman sa Pilipinas, mula noong 2012 to 2023 ay tumaas ng 411% ang daily rate at 29% ay galing sa MSM o pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Kaya naman ikaw kung nanonood ka, alam kong malaking aral ito para sa iyo. Iwasan mo na ang 150 para na rin sa kalusugan mo at sa pamilya mo, lalong-lalo na sa asawa mo. Kaya naman paki-follow na lang po. Sari-Sari Stories.